Magandang araw po sa ating lahat, na imbag nga aldaw kanya tayo amin. Mag-discuss po tayo ngayon ng nominal impedance in alternators. Kapag sinabi nating nominal impedance, ito yung approximate designed impedance ng electrical circuit or device. Approximate value lang po ito. There are times na sa mga computations natin, may mga assumptions tayong ginagawa. Kaya may mga pagkakataon sa mga libro, meron tayong mga nababasang assuming. Even sa mga reviewers, mababasa din natin yung mga yan, yung assumptions. But we are thankful since binigyan tayo ng mga computations, kasama na ang mga assumptions and approximations for us to understand circuits at operations ng mga electrical devices, machines, at equipment. Ang lesson natin ngayon ay iba pa doon sa meron ng open and short circuit test. So background lang ito kumbaga. Anyway, bago tayo mag-solve ng simple sample problems, let's understand first kung ano ang sinusolve natin. Ang armature winding ng alternator ay may impedance gaya din sa mga DC generators at motors na may armature resistance. Ngunit dahil alternating current na ang pinag-uusapan natin dito, meron ng epekto ang inductance dahil sa frequency. Kaya hindi na lang resistance, kundi kasama na ang inductive reactance. Hindi gaya sa direct current na zero ang frequency. Kaya kung i-substitute natin dito sa formula ng inductive reactance, ang value ng frequency na zero, any number multiplied by zero is equal to zero. So ang inductive reactance sa direct current ay zero. Kaya sa direct current, ang nag-a-appear lamang ay yung resistance. Impedance per phase ang kinukuha natin dito. So involved na dyan yung kanyang armature resistance at ang inductive reactance ito doon sa armature dahil ang armature is made up of coils. Although may mga pagkakataon na ang resistance ay kinukonsider or ina-assume na negligible. Kaya nakadepende doon sa mga i-encounter natin mga problems kung negligible ba or hindi ang armature resistance. Kaya ingat lang po tayo doon. Kaya i-check natin maigi sa bawat problems. Another thing, huwag tayong malilito sa VL or EL, which is line-to-line or terminal voltage. At yung sa VP, which is the load voltage per phase. At ang EP, that is the generated EMF per phase. Parang sa DC generator lang na meron tayong formula, EG is equal to VT plus IARA, or the generated EMF equals the terminal voltage plus the voltage drop in the armature. Sa alternator, we have the generated EMF per phase equals to the load voltage per phase plus the armature voltage drop. So, impedance na po ang nandito, hindi po katulad dun sa DC generator na armature resistance lang ang present. Ngunit ang VP ay hindi necessary na equal sa terminal voltage or line voltage. Kung delta ang connection ng alternator, then the line-to-line voltage or terminal voltage equals the load voltage per phase. Ngunit kung star or Y connection na ito, ang line-to-line voltage equals square root of 3 times the load voltage per phase. Kakailanganin natin ito sa mga next lessons natin, including lessons about voltage regulation. Anyway, let's proceed to several examples. Number 1, we have a 30 MVA 15 kV 3-phase alternator will have a per phase nominal impedance of blank. Assuming that the alternator is Y connected. Kung hindi indicated sa problem, ang first assumption natin sa mga 3-phase alternator, it is connected in star or Y. Ang hinahanap natin dito ay ang ZP, impedance per phase. In order to determine the impedance per phase, kailangan nating mag-isip ng applicable formula para dito. Since sabi nga nila, there are many ways on how to kill a cat. Pinaka-practical na formula na pwede natin gamitin dito ay ang Ohm's Law. But since we are dealing with alternating current, hindi na lang resistance ang makikita natin dito. Kasama na ang inductance. So, ang formula natin ay magiging I equals V all over Z. Cross-multiply lang natin yung current at yung impedance. Kaya ang formula natin magiging impedance equals the voltage divided by the current. At ang hinahanap natin ay ang per phase impedance. Kaya ang voltage at current na i-consider natin dito ay per phase din. Take note, nominal value muna ang consideration natin dito, kaya ang gagamitin nating voltage para dyan ay ang EP.
Hopefully, hindi tayo malito sa mga susunod na lessons natin. Kaya hanapin muna natin yung EP. We will use this formula. Since Y connected tayo, EP is equal to VL all over square root of 3. So yung line voltage natin is 15 kilovolts. Substitute natin. 15,000 volts, divide natin yan ng square root of 3. And we have 8,660.254 volts. Ngayon naman, kunin natin yung current per phase. Since we assume na Y connected ito, ang current per phase is equal to line current. And ang formula na gagamitin natin dyan, the apparent power divided by square root of 3 divided by the line voltage. For sure, familiar na kayo dito sa formula na ito. Kung meron na tayong background sa three-phase circuits. The apparent power is 30 MVA or that is 30 million volt amperes. Line voltage is 15 kilovolts or 15,000 volts. Substitute natin yan. Ang value dito ay 1,154.701 amperes. Substitute natin ang EP at saka IP dito sa formula natin to determine the nominal impedance of this alternator. 8,660.254 volts. Divide this by 1,154.701 amperes. Ang sagot dito ay 7.5 ohms. Let's proceed to another problem. Determine the nominal impedance per phase of a 100 kVA 3-phase 240 volts 60 Hz alternator. Unahin natin kunin ang per phase voltage. We again use this formula. Line voltage divided by square root of 3. So substitute natin 240 volts, divide this by square root of 3. Ang sagot natin dito ay 138.564 volts. Next, kunin natin ang phase current. Again, we use this formula. Substitute natin. The apparent power is 100 kVA, or that is 1,000 volt amperes. And the line voltage is 240 volts. Line current or phase current, since Y connected tayo, is 240.563 amperes. Substitute natin ang values ng EP saka IP sa ating formula. 138.564 volts, divide this by 240.563 amperes. The nominal impedance per phase of this alternator is 0.576 ohms. Next problem, determine the nominal impedance per phase of a 3-phase 50 MVA 13.8 kilovolts 60 Hz alternator. Again, let's assume that this is Y connected. Kunin muna natin ang EP equals line voltage divided this by square root of 3. Line voltage is 13.8 or 13,800 volts. Divide this by square root of 3, we have 7,969.434 volts. Next, kunin natin yung current per phase, which is equal to line current. Apparent power divided by square root of 3, divide this by line voltage. Apparent power is 50 MVA or 50 million volt amperes. Line voltage is 13.8 kV or 13,800 volts. Current per phase is 2,091.849 amperes. Substitute natin dito sa formula ng nominal impedance per phase. 7,967.434 volts divide this by 2,091.849 amperes. Ang sagot dito is 3.809 ohms. Sa mga susunod na lessons natin, we will already encounter the armature resistance, reactance, ratio ng effective resistance to the ohmic resistance, may kasama ring power factor at voltage regulation. Sana po meron tayong mga natutunan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.